Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, October 23, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. We are here to really decry in the strongest possible terms this egregious violation and illegal act. Pilipinas, kinondena ang 2 beses na pagbangga ng China sa sasakyan ng bansa sa Ayungin Shoal. Pangulong Marcos, ipinag-utos na ang investigasyon ukol sa naging pinsala ng banggaan. Ikatlong batch ng mga Pinoy na naipit sa Sigalot, nakauwi na mula Israel. Ilang mga Pinoy naman na naiipit sa tumitinding tensyon sa Lebanon, humihiling na makauwi na rin. At sa ating balitang showbiz, Jungkook ng BTS may bagong collab song. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. 2 beses binangga ng China ang mga sasakyan ng Pinas sa sarili nitong teritoryo sa Ayungin Shoal nitong weekend. Bagay na kinokondena hindi lamang ng bansa, kundi ng international community. Samantala, ipinagutos na ng Pangulong Marcos ang investigasyon ukol sa naging pinsala. Narito ang ating balitang A to Z. Matapos ang ilang sunod-sunod na linggo ng delikadong pagmamaniubra at panghaharas ng Beijing sa resupply missions ng Pinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, nitong Sabado, October 21, tinamaan na ng Chinese vessels ang mga sasakyan ng bansa. 2 beses nangyari ang banggaan. Ang una ay ang pagtama sa Onaiza May 2 na isa sa 2 bangkang may dalang supplies. 6 nautical miles to the entrance of Ayungin Shoal, UM2 was hit at the rear side at her rear side, starboard rear side. At around 6:04, a Coast Guard vessel intentionally hit her rear side, causing damage to a fantail post. Matapos ito, tinamaan rin ang mismong Philippine Coast Guard vessel. At about 8 o'clock also, in the same morning, our Coast Guard vessel was hit by a Chinese militia vessel on her left side, causing dent to the Philippine Coast Guard vessel. Swerteng walang nasaktan sa mga insidente, pero seryoso ang issue. We are here to really decry in the strongest possible terms this egregious violation and illegal act. Agad nagpatawag ng Security Command Conference ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Malacanang at ipinag-utos ang investigasyon ng PCG. Maritime incident investigation immediately. We will focus on determining the extent of damage or damages done or incurred by the vessels involved. But at this point, it is very, very clear that the 2 incidents are violations of collision regulations. Habang ipinatawag na rin ang Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Shiliang, para pagpaliwanagin ukol sa insidente at ipahayag ang pagkondena ng Pinas ukol rito. Panibagong diplomatic protest rin ang inihain ng DFA kontra Beijing. Sa isang pahayag naman ng Chinese Foreign Ministry, inaakusahan nito ang Pinas ng paglabag sa soberanya ng China at matagal na rin daw nagtitimpi ang Beijing sa mga hakbang ng Pinas. Pero sagot ng mga opisyal ng bansa, The thing speaks for itself. Was that restraint? I don't think so. Any unbiased person with a modicum of reason will see that this is not restraint. And there was another attempt to distort the narrative. Ipinagtataka pa ni Defense Secretary Gilberto Chodoro ang tunay na hangarin ng Beijing sa harap ng panibagong issue. It is really very ironic that on this very day, there is the start of the second round of discussions on the proposed code of conduct, which is hosted by China. Whereas just yesterday, they were in blatant disregard. What kind of good faith can we expect from them?
Una na rin kinondena ng international community kabilang ang US, Canada, Netherlands at iba pa ang delikadong pangyayari. We will continue to march in lockstep with our friends and our partners here in the Philippines to defend your country and your interests. We do collaborate not just bilaterally with the government of the Philippines, with all of the partners in the like-minded international community. Sa huli, nananawagan ng mga opisyal ng bansa ng pagkakaisa mula sa mga Pinoy na kondenahin ang harassment ng China at pag-aangkin nito sa soberanya at teritoryo ng bansa. Ligtas nang nakauwi ng Pilipinas ang ikatlong batch ng mga Pinoy repatriates mula Israel. Pero binigyang diin ng Department of Migrant Workers na magtutuloy-tuloy ang repatriation efforts ng gobyerno. Lalo't kumpirmado nang may mga Pinoy din mula Lebanon ang nais ring makauwi ng Pilipinas. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Alam mo yung everyday, wala kang peace of mind. Kahit matutulog ka, parang gising ka. Kasi naisip mo baka anytime makakarinig ka ng sirena. Ganito isinalarawan ni Gerald ang kanyang karanasan ng maipit sa sigalot sa Israel noong October 7. Kaya si Teresita, malaki ang pasasalamat nang makauwi na sila sa Pilipinas. Pag may sumabog dyan, alam mo yung magbabibrate siya kasi ang lakas niya. Akala mo yung nandyan lang siya sa harapan mong sumasabog. Kaya po, alam nyo, maswerte tayo kasi wala tayo doon. Kabilang sina Gerald at Teresita sa third batch ng mga Pinoy repatriates na ligtas ng nakauwi ng Pilipinas mula Israel ngayong araw. Pasado 5:00 ng hapon, sinalubong sila kanina ng Department of Migrant Workers, Department of Health, Department of Social Welfare and Development, TESDA, OWA at ni Kabayan Party List Representative Ron Salo. Itong mga dumarating na first, second, and third batches are voluntary departure or voluntary return situations. No? Talagang ninanais na nilang umuwi. Maraming walang sundo. I-hotel po natin sila ng libre hanggang sa pagkain, hanggang makauwi sa probinsya nila. Initially ay nag-provide po ng 10,000 cash relief assistance and another 10,000 na food assistance, livelihood assistance of 15,000 pesos. But again, subject to assessment ay pwede pa rin pong madagdagan ito. In case na meron po silang medical needs, ang Department of Health na po ang sasagot na. Inayos muna ang kanilang clearance sa kanilang amo bago pa man sila makauwi ng Pilipinas. We have been very mindful na hindi ito abandonment ng duty situation, because ang projection natin dito, kapag humupa ang sitwasyon, may mababalikan pa sila. Aminado ang DMW na nananatiling hamon ang repatriation sa patuloy na ipinaiiral na Alert Level 2 status sa Israel na kung saan ang mga OFWs doon ay inaabisuhan pa lamang na lumikas. 648 kasing mga Pinoy doon ang may agam-agam pa ring makauwi habang 2 Pinoy ang patuloy pa ring hinahanap ng mga otoridad ayon sa ahensya. Sa kabuuan, 6 na pong mga OFWs na ang na-repatriate. Gayunpaman, nilinaw ng DMW na masusundan ang repatriation mula naman sa Lebanon matapos umatake ang Hezbollah militant group laban sa puwersa militar ng Israel sa southern Lebanon. We're coordinating closely with the embassy in Beirut. As you all know, meron na ring advisory ang embassy sa Beirut asking Filipinos there in Lebanon who wish to be repatriated to signify their intent to be repatriated. The airport is open, but the number of flights actually are being fully booked because of the limited number of airlines flying out of Beirut. Sa harap nito, nangako ang DMW ng tulong sa 17,000 Pinoy sa Lebanon. Meron na ngang hinahandang pauwi from Lebanon, but ayaw ko muna ikumpirma yung bilang. Una nang sinabi ng DMW na nakatanggap ng $200 ang mga OFWs sa Lebanon mula sa Lebanon government, partikular na ang mga nais magpa-repatriate. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Kasabay naman ang pagtaas ng bilang ng nasasawi sa bakbakan ng Hamas at Israel, ang pagtaas din ng banta ng paglalapa ng girian. May Balitang A to Z si Billy Torres. Sa gitna ng girian ng Israel Defense Forces at Hamas militant group, panibagong tensyon ng namumuo sa pagitan ng Israel at Lebanon dahil sa pagsawsaw ng Hezbollah.
isang militanteng grupo na kaalyansa ng Hamas. Tinira ng pwersa ng Israel ang dalawang kuta ng Hezbollah na nagpaplano umanong maglunsad ng rocket. What Hezbollah has been doing over the last days is to escalate the situation. Hezbollah has been attacking Israeli positions. Sa ulat ng IDF, umaatake ang Hezbollah maging sa mga lugar ng sibilyan. Hezbollah uses the civilian buildings, the villages, houses, and all of the civilian infrastructure to hide. Usually in their videos you'll see that they're shooting just from within a populated area. Dahil dito nagbanta si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Hezbollah na huwag itulak ang Lebanon sa panibagong digmaan. Nagdagdag pa ng tensyon sa Middle East ang pahayag ni Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian na kung hindi pa titigil ang pag-atake ng Israel sa Hamas, hindi na makokontrol ang sitwasyon sa rehiyon. Tugon naman ni US Secretary of State Antony Blinken sa Iran, huwag nang palalain pa ang sitwasyon. Dalawang American citizen naman na bihag ng Hamas ang pinakawalan na. These two Americans are now safely in the hands of Israeli authorities in Israel. We expect the team from the US Embassy to see them very shortly over the coming hours. Sa huling ulat, nasa 200 pang hostage sa militanteng grupo sa una nitong pag-atake noong October 7. Iginit naman ni Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Flus na ang kanilang mga hakbang ay pagdepensa lang sa brutal na pag-atake ng Hamas. So with all due respect to Iran, who is sponsoring terrorism, who is sponsoring violence, who is developing a nuclear program which is supposed to be a military program, and who would be the target at the end of the day? It's Israel. So with all due respect to Iran, it's about time for the international community to restrain Iran. Samantala, tiniyak ng United Nations ang tuloy-tuloy na pagpapadala ng tulong sa mga sibilyan na naiipit sa sentro ng bakbakan sa Gaza. A 20-truck convoy of the Egyptian Red Crescent is moving today. But the people of Gaza need a commitment for much, much more. A continuous delivery of aid to Gaza at the scale that is needed. And we are working non-stop with all parties that are relevant to make it happen. Muli namang nanawagan ng pagtigil na sa bakbakan si Pope Francis sa kanyang tradisyonal na Angelus Prayer sa St. Peter's Square. At iniwan ng mensahe na ang dulot ng digmaan ay palaging pagkatalo at pagkasira ng kapatiran. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Dumistasya ang Department of Foreign Affairs sa naging Twitter post ni Philippine Ambassador to the United Kingdom Teodoro Locsin Jr. matapos itong sabihin na dapat umanong hayaang mamatay ang mga batang Palestinian dahil posible raw itong maging gullible na magsagawa ng pag-atake pa sa Israel. Ayon sa DFA, ang naging pahayag ng opisyal ay strictly sa kanyang personal na kapasidad lamang. Sa ngayon, humingi na ng paumanhin si Locsin sa publiko at sinabing sarcastic response lamang daw ito. Dagdag pa nito, hindi niya hinihiling ang pagkamatay ng kahit sino at sa halip ay gusto niyang matapos ang terorismo sa lalong madaling panahon. Bad news po para sa ating mga motorista, magkakaroon ng dagdag presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo. Batay sa inilabas na abiso ng oil company simula mamayang gabi o mamayang Martes, nasa 1 peso and 30 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel. Piso, 25 naman sa kada litro ng kerosene habang halos piso sa gasolina. Ayon sa Department of Energy, ang panibagong dagdag presyo sa petrolyo ay dahil sa pagbabawas ng stockpile sa krudo ng Estados Unidos at mga pangambang baka lumala pa ang nangyayaring sigalot sa Israel. Sa iba pang balita, muling nagpaalala ang grupong Ban Toxic sa mga bibili ng mga laruan ngayong undas at nalalapit na Kapaskuhan. Ayon sa Ban Toxic, hindi lahat ng laruan ay ligtas para sa mga bata dahil karamihan sa mga ito ay may dalang kemikal at gawa sa polyvinyl chloride plastic. Dagdag pa ng grupo, kapag nakabili ng mga ganitong klaseng laruan, posible itong magdulot ng pagkalason sa mga bata. Kaya naman sinabi nito na ugaliing suriin ang mga label bago bumili. Sa pakete pa lang, malalaman na kagad natin kung kailangan nating iwasan, palitan yung ating bibilhing laruan. Sa pakete pa lang, malalaman na kagad natin kung ito ba ay nagtataglay ng LED dahil dapat ay naka-indicate doon sa mga packaging
yung klase ng ingredients na ginamit nila. Sinuspindi na ng Metro Manila Development Authority ang number coding scheme sa NCR mula po yan October 30 hanggang November 2. Ito'y bilang pagbibigay daan sa Barangay at Sangguniang Kabataan election sa Lunes at maging ang paggunita ng undas. Nagpaalala rin ang MMDA sa mga magbabakasyon at bibisita sa mga puntod ng kanilang mahal sa buhay na planuhin ang biyahe para hindi maipit sa trapiko sa mga naturang araw. Samantala, magbabalik naman ang regular na operasyon ng number coding scheme sa November 3. Inanunsyo ng Land Transportation Office na target nilang ilipat na ang lahat ng transaksyon ng ahensya sa Land Transportation Management System. Online po yan sa susunod na buwan. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, mas mapapadali na ang buhay ng mga motorista dahil maaari nang dumiretso sa LTMS portal para mag-renew ng lisensya, mag-apply ng driver's license at marami pang iba. Sinabi rin naman ng LTO na bumuo na sila ng technical working group para mapadali ang pagsasaayos sa mga technical issues ng LTMS. In fact, gumawa po tayo ng technical working group para lahat na ng mga problema, the little things that need to be placed together, matapos na po natin yan. And hopefully by this coming month, November, full 100% all LTO transactions na-migrate na po natin from the old system to the new system. Konting science naman tayo mga ka-A to Z. Isang estudyante mula sa pambansang mataas na paaralang komprehensibo ng Pilar ang nagbahagi ng kakaibang paraan gamit ang asin at iba pa para po yan makatipid sa konsumo sa kuryente. Halina't matuto ng munting kaalaman sa ating munting discovery. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si John Benedict Ibertis mula sa pambansang mataas na paaralang komprehensibo ng Pilar. At may mahalagang tanong ako sa inyo. Alam niyo ba kung paano makapagpailaw ng isang bombilya gamit lamang ang maalat na tubig? Kunin ang baso na may tubig, asin at kutsara. Sunod, maglagay ng 4 na kutsara ng asin sa tubig. Haluin ito ng mabuti. Gamit naman ng plies, balatan ang magkabilang dulo ng wire at iikot ito. Iikot sa 2 pako ang kabilang dulo ng wire. At gamit ang screwdriver, luwagan ang tornilyo ng sisidlan at ikonekta ang core ng wire dito at muling higpitan ang tornilyo nito. Ilagay ang bombilya sa sisidlan at kunin ang wire na konektado sa 2 pako at ilubog ito sa maalat na tubig sa baso at siguraduhin mahigpit ang pagkakalagay ng bombilya sa sisidlan. Kaya kapag may asin sa tubig, hinahatak ng mga molekula ng tubig ang mga ion at sodium ng chlorine ng malayo sa isa't isa na nagpapataas ng conductivity. Ang mga ion na ito ang nagdadala ng elektrisidad. Sa maikli, ang tubig maalat ay makakatulong sa pag-generate ng kuryente. Susunod 7 araw bago ang mismong halalan, frontliners binigyan ng send-off ceremony. At sa ating balitang A to Z Sports, another history sa mundo naman ng billiards kampyonato. Paano nga ba naiuwi ng The Flash, Cheska Centeno? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Everything is in order. Ito ang tiniyak ng hepe ng kapulisan 7 araw bago ang mismong barangay at SK elections sa Lunes. Kanina, binigyan ng send-off ceremony ang frontliners na magsisilbi sa halalan. Hiling naman ng COMELEC sa PNP, protektahan ang mga guro na mabigatang magiging tungkulin sa eleksyon. May balitang A to Z si Kim Salinas. You keep everyone in your divine Saktong 1 linggo bago ang barangay at Sangguniang Kabataan elections, isang send-off ceremony ang ginanap sa Campo Crame para sa mga ahensya ng gobyerno na magbabantay sa seguridad at magsisilbi sa naturang halalan. Kasama rito ang puwersa ng kapulisan, militar, Coast Guard at Department of Education. The Department of Education fields a total of 494,662 personnel, from which 382,700
793 personnel will serve as electoral boards. Aminado ang DepEd sa bantang kakaharapin ng mga teacher na magsisilbi sa halalan. Kaya't pakiusap ng mismong COMELEC Chairman George Garcia, pangalagaan ng kanilang kaligtasan bilang frontliners ng eleksyon. We receive reports of election-related violence against our personnel, and this has to stop. For this, the department expresses our utmost gratitude to our law enforcement officers and agencies. Isa lang po ang directive mula sa Commission on Elections. Please protect the lives of our teachers, of our electoral board members, of our election officials in the field. Bagay na tiniyak naman ng kapulisan na siyang pinakamangungunang ahensya sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan para sa halalan. That is part of our planning, the security of our teachers who are performing election duties. Kasi sila po yung talagang nagbabantay sa mga presinto at nagkakandak ng mga procedures in all the precincts. Dagdag pa ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., 100% nakahanda na ang lahat para sa darating na BSKE sa Lunes. It's a go-go for the PNP and the other agencies under the supervision of our COMELEC Chair. Everything is in order. Sa pinakahuling datos ng PNP, 361 na barangay ang nakalista bilang red category election areas of concern kung saan may naitatalang matinding banta sa seguridad. Mahigit 39,000 na barangay naman ang nasa green category o walang banta. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pinatawan ng contempt si dating LTFRB Executive Assistant Jeff Tumbado at 10 araw na i-detine sa House of Representatives. Matatandaang si Tumbado ang nagbunyag sa umano'y korupsyon sa LTFRB at nagdawit din kay Chairman Teofilo Guadis sa akusasyon. Samantala, nahaharap naman sa panibagong reklamo ang drag artist na si Pura Luca Vega kaugnay pa rin ang kontrobersyal na performance nito na umano'y pambabastos kay Jesucristo. Sa reklamo isinampa ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilas, may tuturing raw na mariing ebidensya ang mga video na in-upload ng drag artist. Another herstory sa mundo naman ng billiards, nanalo ang ating pambatong si Cheska The Flash Centeno kontra China sa katatapos lang na WPA Women's Sandball Finals sa Klagenfurt, Austria. Sa score na 9-5, gumulong ang tagumpay sa kanya sa larangan ng billiards. Dahil dyan, naiuwi ni Cheska ang $50,000 o tumataginting na halos 3 million pesos na itinuturing pinakamalaking papremyo sa larangan na naturang sports. Hindi naman makapaniwala si Cheska sa bago nitong titulo na ayon sa kanya ay nagsimula pa noong siya ay 5 taong gulang pa lang. Taos-puso naman ito ang pinarating ang kanyang pasasalamat sa World Pro Billiard Association at ilan pang pangunahing sponsor nito, maging ang mga nagbigay sa kanya ng suporta tulad ng Philippine Sports Commission. Sa aming pagbabalik, Jungkook ng BTS, may bagong collab song. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Tatlong mahuhusay na international music artist may new collab. Kanilang bagong kanta, pasok sa top 10 ng YouTube Music. At Liza Soberano, kumalas na nga ba sa talent agency ni James Reid? Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Was it too much? Was it too much? Now you're calling your friends 'cause I'm gone again. When I'm back around, what you doing? Naglabas ng music collaboration ang tatlong world-renowned artist na sina Jungkook ng BTS, Australian rapper na si Kid Laroi at British rapper na si Central C. Yan ay ang Too Much under Columbia Records at Sony Music Entertainment. Ang
first time ever na pagsasama ng tatlong music artist ay hudyat ng upcoming full-length album ng The Kid Laroi na may title na The First Time na nakatakdang i-release sa Nobyembre. Matindi nga ang collab ng tatlong artist na ito dahil ilang araw pa lamang mula nang i-upload ang music video ay umani na agad ito ng mahigit 8 milyong views sa YouTube. Samantala, usap-usapan naman ngayon na kumalas na si Liza Soberano sa Careless production ni James Reid. Ito ay base sa isang entertainment vlog sa YouTube na Marites University, na ayon mismo sa tita ni Liza, siya na mismo ang nag-handle sa kanyang pamangkin. Wala pang pahayag tungkol dyan ang kampo ni Liza at James, pero tila pinabulaanan agad yan ng aktor sa isang Instagram post. Makikita na kasama ni James si Liza sa isang launching event at ang girlfriend nito na si Isa Pressman. Matatanda ang June noong nakaraang taon ay lumipat si Liza sa pangangalaga ng Careless, ang record label at management agency ni James Reid. Sa ngayon, busy ang aktres para sa kanyang first ever Hollywood film na Lisa Frankenstein. Gagampanan ni Liza ang karakter bilang si Taffy, na kapatid ni Catherine Newton na gaganap bilang si Lisa. Ang pelikula ay tungkol sa isang teenager na umibig sa isang gwapong bangkay na gagampanan naman ni Cole Sprouse. Mapapanood ang Lisa Frankenstein sa US sa darating na February 9, 2024. Wala pang anunsyo para sa premiere date sa mga sinihan dito sa Pilipinas. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. At para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, karamihan na nga sa atin ay mga TikToker na. Dahil sino nga ba naman kasi ang hindi mahuhumaling sa app na ito kung saan naipapakita mo ang talento without shame. Pero paano kung may isang bantay na aagaw ng iyong eksena? Panoorin. Nag-smile naman siya. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, storya na inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa isang manunulat na si Herbert George Wells. Ayon kay Wells, kung hindi natin tatapusin ang giyera, ito ang tatapos sa atin. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, pakialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!